Ayan, so once again, a great evening, great afternoon, and great morning everyone. At muli, saan man po kayo naroon, sa labas ng bansang Pilipinas, sa Japan, sa Hong Kong, sa US of A, sa Arab country, anywhere you are in the world. So muli, sumasa inyo pong programang itong Be a Blessing, Spread the Good News. Sa pinapangunahan po ng inyong kapatid, ako po si Brother Ed, ayan, Soriano aka Zoren, ayan, Lee Gaspi. Ayan, so nawa, ngayong gabing ito ay sumatin pong lagi ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Siyempre, lalong-lalo ang kanyang pagsama sa pang-araw-araw nating buhay. For we do believe with all our hearts that we can do nothing without God. At saan man kayo naroon, nawa ay ako po inyong samahan. Tayo po ay magkaulayos sa pangalan ng Panginoong Jesus. And please do some comments sa inyo pong lahat na nakatuning in na ngayon. Yan, so salamat po sa inyo pong walang sawang pagsuporta sa programang ito, no, na Be a Blessing, Spread the Good News. At syempre, bago po natin pasimulan ng lahat ng bagay, bago tayo pumalaot, ika nga nila, tayo po muna ay mag-usal ng simpleng panalangin. Sapagkat sa katotohanan, hindi natin kaya magtagumpay kung walang Diyos sa buhay natin. Every day, we do need God. Every day, sabi nga, the people need the Lord. So, shout out kay Alona, ayan, Borabien. She's also watching, Nobleta. So, saan man po kayo naroon, please do some comments. At nandyan na rin po, yan, yung ating pong brother in Christ, ang ating kumpare, si Brother Frank Toledo. He is watching from Pasay. So, diyan lamang po kayo at dito naman po ako. Patayan po natin na tayo po yung mapagpala ngayong gabi ito sa pamamagitan ng awitan, ng awitin at mga buhay at makapangyarang salita ng Diyos na atin pong mapapakinggan. Tayo po yung mag-pray, Ama naming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kayo lamang ang Diyos at wala ng iba. Kaya sa iyo kami tumitiwala. Sapagkat winika ng iyong salita, itiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin upang ikay magtagumpay. Lean not on your own understanding, but in all your ways acknowledge Him. So once again, Lord, this is the floor. Ang floor na ito ay para sa iyo, Panginoon. Kayo pong manguna. Once again, we do allow the God, the Holy Spirit, to take charge, to take fully control as our Master Evangelist. At magdagdag po kayo ng pagkapala ngayong gabing ito sa programang Be a Blessing, Spread the Good News. At tinangkin po namin ang hindi pong malayang pagkilos at ang makarunong nga makalangit, ang karungang nagmumula sa Diyos na ay patuloy niya pong ipagkaloob sa inyong abang alipin. And may your name be glorified now and forever sa pangalan ng Panginoong Sus, sa kaluluwalhati ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo, sa ngalan Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen and amen and amen. So praise God. Sabi nga ng isang great coach, dapat yan pinapalakpakan. Yan, for the meantime, wala muna tayong B8 ngayon, pero we are preparing for that sa mga darating na panahon. Ayan, at sa ating pagkapatuloy, siyempre, okay, dyan lamang po kayo. At ayan po natin na tayo po yung mapagpala through this program. Yan, bago pong lahat, awitin natin ang team song ng ating pong programa. Siyempre, ang awiting ito ay biyaya din po ng Diyos. Ibigay po sa inyo kapag likod. This is one of my original composition. Sapagkat madalas ang lahat po napapakinggan ninyo sa programang ito ay biyaya po ng Panginoon sa atin. Likang awitin natin sa tulong ng Panginoon. Be a blessing and spread the good news. Yeah, yeah. Sabi nga sa awiting ito, here we go. Thank you, Jesus. Blessed is He who comes the name of the Lord, yeah. Yes, blessed is He who comes in the name of the Lord, who bring good news. Napakasarap sa ating pakiramdam, napakasarap sa buhay natin ito na tayo pinapagkatiwalaan, tayo may mangangaral o hindi. Sa tunay pong tayong Kristiyano, may karapatan po tayo, may malaki po tayong gay pag magbahagi ng mabuting balita. Let's sing it again. Yes, blessed is He who comes. Thank you, Jesus. In the name of the Lord, blessed is He. Yes, blessed is He who comes. Thank you, Jesus. In the name of the Lord, who bring good news. Sabi nga po sa awiting ito, so be a blessing, yeah. Be a blessing, whoa. Be
blessing, spread the good news. So be a blessing, so be a blessing, yeah. Be a blessing, whoa. Be a blessing, spread the good news. So be a blessing, so be a blessing, yeah. Be a blessing, whoa. Just be a blessing, spread the good news. Spread the good news. Just spread the good news. Yeah. Praise and thank God. Ayan, oh. So, ayan po ang awiting team song natin sa programang Be a Blessing, Spread the Good News. At yan pong yung napapanood ngayong gabing ito. Yan, we are live through Facebook. Yan, page ng Be a Blessing, Spread the Good News. At thank you for watching, syempre, sa ating pong dating kakwire. Ayan, si Grace, dating kakwire, ayan. Ayan. Sister Cecil Bristol. So, she's also watching from Cavite City, if I stand correctly. So, mabuhay po yung mga taga Cavite at mabuhay ang Panginoon. At nandiyan na rin po si, ayan, Brother Raul, Jose Raul. And he is also watching from Laguna. Ayan. Dapat yan pinapalakpakan. Ayan, praise the Lord. At ngayong gabing ito, meron po akong salita ng Diyos na tinanggap sa Panginoon na nais ko pong ibahagi sa inyo. And it is taken from John chapter 6 from verse 8 to 11. At ganito pong pagkasabi para po sa ating episode for tonight that was entitled, Give to God What You Have. So ang atin pong episode for tonight, pinabagatan po natin, Give to God What You Have. At sabi po rito sa atin pong talatang binanggit sa kabanatang 6, sa talatang 8 hanggang 11, and it says like this, as I read. So atin pong matamang tungayan. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? In verse 10 it says, Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place. And they sat down, about 5,000 men were there. And in verse 11, ganito pong pagkasabi, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. He did the same with the fish. At sa wikang sariling atin, ganito pong pagkasabi na maliwanag pa sa sikat ng araw. Sinabi ni Andres, isa sa kanyang mga alagad, at kapatid ni Simon Pedro, mayroon po ritong isang batang lalaki na may dalang 5 tinapay na sibada at 2 isda. Subalit, sasapat kaya ang mga ito? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang mga tao, sa kanila'y may humigit kumulang sa 5,000 ang mga lalaki. Sa talatang 11 ay sinasabi pong ganitong pananalita. Kinuha ni Jesus ang tinapay. Matapos magpasalamat sa Diyos, ay ipinamahagi iyon sa mga taong nakaupo. Gayon din ang ginawa niya sa mga isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Mga minamahal kong kapatid, katotohanan ng sinasabi ko po sa inyo na ito pong salita ng Diyos o mabuting balitang ating tinunghayan, ang siya pong totoo at tunay na magpapala sa ating buhay spiritual. Sabi nga again, ang great quotes dapat niyang pinapalakpakan. Yan. So once again, great evening din po. Ayan, sa atin pong Ate Ellen na nasa Hong Kong, from HK, from Hong Kong, mabuhay mga taga Hong Kong. Thank you for watching Ate Ellen, Ellen Chong de la Luna, no? So, nawa ipatuloy po kayong pagpalain ng Panginoon at ingatan dyan, ng inyong buong pamilya.
sa inyo pong lugar na kinalalagyan. At sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, ang ating pong episode po tonight, our message was entitled, Give to God What You Have. So to speak, sa madalit sabi, ibigay sa Diyos anong meron ka. So mga kapatid, tingnan natin sa liwanag ng salita ng Diyos ang katotohanan ng mensaheng ito. There are 3 things na nais ko pong impart sa inyo tonight, ngayong gabing ito. May 3 bagay po akong nais ituro sa inyo na tinanggap ko sa Panginoon sa pagninilay natin ng kanyang mga salita. First things first, mga kapatid, no? Ito po yung madalas kong sinasabi sa aking pangangaral na sabi nga din, no, sa aking pangaral, madalas kong ibinabahagi, sinasabi yung katuruan ng Biblia, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Na madalas sinasabi, lalo ng mga man of God, na ang sabi nila, sa pagbibigay, walang lugi. Kundi tubo lang, kundi pakinabang lang. Sapagkat sinabi nga, if you give, it will be given unto you. Pag nagbigay ka, bibigyan ka ng Diyos, sustong takal, siksik, liglig at umapaw, at walang sukat, paglagyan. Sapagkat sabi nga, our giving, sabi ng isang great man of God, hindi ko lang babanggitin, because sabi nga, our giving is our blessing. At ang mas matindi nito, may mas diin, our giving is our prosperity. So, huwag natin kalilimutan yan. Pag nagbibigay tayo, hindi po tayo nalulugi, hindi po tayo nawawalan, kundi tayo po ay nag-iipon. Kundi tayo po, mga minamahal kong kapatid, ay, kumbaga, now we establish yung sinasabi natin ditong our blessing. Nag-iipon tayo ng pagkapala, at yan po yung nagiging daan ng atin pong kasaganaan. And I quote, sabi sa Proverbs 11:24, it says, one man gives freely, yet gains even more. Another withholds. Yan, praise God. Okay. So, at ang sabi dito, no? Yan. One man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. Sa wikang sariling atin, sa Magandang Balita Biblia, ganito pong pagkasabi. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. Ngunit, naghihirap ang tikom na mga kamay. So yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos na maliwanag pa sa sikat ng araw. At wag natin kaliligtaan kasi may karugtong pa yun sa verse 25 eh. Ang sabi ng Biblia, ng salita ng Diyos, inuulit lang ni Coach Brother Ed, ang taong matulungin ay tutulungan din. So ganun po yan eh. The principle of the Bible is give, sabi doon, di ba? You will receive as you give. Pag nagbigay ka, tatanggap ka. The principle of the Bible is what you sow is what you get. So, yun po yung katotohanan. And in addition to that, nice ko pong i-quote yung sinabi po ni Mother Teresa ng Calcutta, India. Sabi niya dito is this. Okay. God gives us, sabi dito no, God gives us things to share. God doesn't give us things to hold. So sa madalit sabi, tayo po'y binigyan, pinagkalooban ng Diyos, ng alin? Ng mga bagay-bagay, ng maraming bagay upang ibahagi. Hindi po para kimkimin, hindi po para tago, hindi po para itago o para sarilinin. Kaya ako po mga kapatid, no, katulad kagabi, may nagbigay sa akin, no, maliit na, simpleng bagay lang naman, 4 na biskwit. So, binigyan ako ng 4 na biskwit, binigay ko yung pangalawa. Ganun lang naman yan, di ba? Pag may dumaan sa ating biyaya, wag nating pahintuin doon. Kasi hindi na siya dadami. Hindi na siya magmumultiply eh. Ang gawin natin, pag dumating sa ating biyaya, di ba, ipamahagi din natin sa iba. Katulad sa ating gospel na tinunghayan. No? Anong sabi doon? Anong meron sila? Sa pamagitan ng isang batang nag-volunteer na lalaki, 5 tinapay at 2 isda. Pero kung titingnan natin, saan hahantong yun? Yung napakakaunting bagay na yun. 5 tinapay at 2 isda, kahit balibalik mo man ang katotohanan, hindi niya kayang pakainin. Hindi siya sasapat, no match po siya. Doon po sa 5,000 pagkatao. Wala pa po doon yung mga bata at hindi pa doon naka-include sa bilang yung mga babae. Ang mini-mention pa lang doon ay yung mga kalalakihan. Now, there is a say, small things becomes great
there is say small things become a blessing, become an instrument of a miracle when it plays into the master's hand. So, ito po ay napakagandang bagay na paalala sa atin na anumang pong bagay na maliit ay nagiging dakila, nagiging pagpapala, instrumento ng milagro ng Diyos kapag ito po ay inilalagay natin sa kamay ng Panginoon. Anumang bagay na maliit ay nagiging dakila kapag nilalagay natin sa kamay ng Diyos. Katulad po na nangyari, mga kapatid ko minamahal, dito po sa mabuting balitang ating tinunghayan. Anong sabi ng Panginoon? Anong meron kayo? 5 loaves and 2 fish. At anong ginawa ng Panginoon? Kinuha ang mga ito, tumingala sa langit, nagpasalamat. And he distributed it. At ano po nangyari? Ang lahat po ay nakakain at sila po ay may sobra na 12 kain. So, as we continue, all about our message, give to God what you have, ang tanong dito is this, mga kapatid, why? The question is why? Give to God what you have, ang tanong po ay bakit? Bakit natin ibibigay ang anumang meron tayo? Bakit natin ibibigay yung meron tayo? Hindi po dahil sa ang Diyos ay nangangailangan, sapagkat ang lahat ng bagay ay Kanya. Hindi tayo nagbibigay, hindi tayo kailangan magbigay sa Diyos kasi, di ba? Kasi siya po in need, no. Kung bakit natin kailangan magbigay, there is a reason behind that. At ito po yung una. Give to God what you have. The question is why? Kasi wala namang kailangan ng Diyos eh. Sapagkat siya po ay walang pagkukulang. He's the fullness of everything. Kaganapan ng lahat ng bagay. So ito po yan. First things first, number 1, give to God what you have. The question is why? So that He will multiply it to more than enough. Huwag mong pangalagaan yung meron ka. Huwag mong panghawakan yung meron ka. Kasi kung anong meron kapag iningatan mo, hindi nadadami yan. Pero kapag yan ay ginamit mo upang magpala sa iba, magbagay sa iba, pararamihin ng Panginoon yan. Anong sabi rito? Ibigay mo sa Diyos anong meron ka nang sa gayon, no? Para paramihin niya yan. Ibigay mo sa Diyos anong meron ka para paramihin niya ito ng higit pa sa sapat. At yan naman ang gusto ng Panginoon sa atin, di ba? Na tayo ay magkaroon ng higit pa sa sapat sa ating pangailangan. Sapagkat may pangako ang Diyos. Di ba? Because He is our Jehovah Jireh, our provider. At sabi nga po in Philippians chapter 4 verse 19, and my God shall supply all their needs. All my needs, correction. So, hindi sinasabi doon, ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, hindi sinabi doon, and their God. May pag-angkin eh. Sabi doon, and my God. Diba? At pupunan ng aking Diyos. Dapat ganun sa atin, may pag-angkin. Diba? Si El Shaddai ang tatay ko, diba? Dahil mayaman siya. Diba? Hindi pa man tayo literal na mayaman, ang kinin natin, mayaman na rin tayo. Sapagkat sa Diyos ay walang imposible at siyang nangako niyan. So, because He is our Jehovah Jireh, our provider, and He is our God to supply all our needs mula ulong ng talampakan, yung ating kakainin, darampin at matitirhan. So, talking about yung supply na yan ay ipaliwanag natin sa salitang PAC, sa letter F-A-C-T. So, ang supply ay nangangahulugan ng letter F, fully furnished. Pag sinasabi nating supply, ang kahulugan niyan, mga kapatid, ay ibig sabihin niyan, fully furnished, and letter A stands for abundance, and letter C, complete, without lacking, and letter T, the best. Hindi lang the best, kundi the best. Kumbaga, mas upgraded eh. Mas matindi sa kalalagayang, di ba? Nabanggit. Merong the best, pero mas maganda yung the best. At yan po pag nagpala si Lord. Hindi lang the best, kundi the best. Kaya, that is the number 1 thing. Why the Lord Jesus, why the scripture says, give to God what you have. Yan pong dahilan kung bakit nire-record tayo, hinihingi sa atin, ibigay ang anumang meron tayo para paramihin niya yan. Nang higit pa sa sapat sa ating mga pangailangan. And let's go to the next number 2. Give to God what you have. Ang tanong is bakit? Or why? Number 2, so that it will become also a channel of blessing to others.
Ayan, so nandyan na rin po pala yung ating super friends. Ayan, si Sister Nora Manzano is also watching naman from Taguig. Napakarami na ngayon naka-appeared, no? Nag-appeared, naka-views ngayon. At yan din si Brother Jose, no? De la Cruz from Laguna. Isa rin po sa ating vlogger yan, no? So, mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang Panginoong Jesus. At diyan lamang po kayo. Just enjoy the presence of God, the blessings of the Lord through His words, through His powerful words. Number 2, give to God what you have. The question is why? So that it will become also a channels of God's blessing. Lalong-lalo na sa ating kapwa. Upang ito'y maging daluyan din ng pagpapala para sa iba, ibigay natin ang anumang meron tayo upang yan ay maging daluyan at maging pagpapala rin hindi lang para sa atin, kundi sa iba. Kasi ang gusto ng Diyos, hindi lang tayong masaya. Hindi lang tayong meron. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo meron, lahat tayo masaya. Lahat tayo nag-i-enjoy. Kaya nga maganda ritong balikan yung bata, no? Yung baon ng bata na ibinigay niya sa mga apostol, na ibinigay naman ng mga apostol sa Panginoong Hesus. At kung titingnan natin, ano po yung ginawa ng Lord? Ano yung ginawa ni Lord Jesus? Paano ito naging blessing sa marami? Kasi kung titingnan natin, kung hindi nilabas ng batang yon, ang batang lalaki yung kanyang baon, di ba? Kung di niya ibinahagi yun, kung di siya nagsakripisyo, kung di siya nagpaubaya at pinagkatiwala ito sa mga alagad at sa Panginoong Kristo, hindi dadami yun. Well, anyway, di ba? Kung titingnan naman natin, lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos, walang imposible sa Kanya. Pero mas nagiging makabuluhan, mas napipil ng tao, mas lalong nararamdaman ng tao, di ba? Kapag kumbaga ang isang himala ay nagiging dahilang instrumento. Katulad sa atin, ang Diyos naman pwedeng magpala eh. Di ba? Pwede niyang, sa isang banda, no? Kung talagang, halimbawa, gugustuhin niya, pwede namang ibagsak ng Panginoon yung tinapay sa harapan mo eh. Pero di ba, mas na-appreciate mo yung kagandahang loob ng Diyos kapag yung tinapay kahit kayang ibagsak, meron nagdadalang tao sa iyo. May ginagamit na tao sa iyo. Di po ba? At ganoon din yung ginawa dito. Mas na-appreciate natin yung kagandahang loob ng Diyos kasi may naging daluyan. At yun po yung bata. Naging blessing sa marami, in what way? Una, itinaas. Sino nagtaas? Si Lord. Pangalawa, pinag-pray. Anumang bagay na tinataas natin, pinagpipray at pinagpapasalamat. Diba? Yan po ay nagiging biyaya sa iba. At yun po yung naganap at nangyari. Itinaas, pinag-pray, pinagpasalamat at dinistribute. At anong sabi? At silang lahat ay nakakain. At doon po nangyari, no? First time na naganap doon, yung bago yung sa mga restaurant, bago yung mga, kumbaga promo sa mga fast food chain na eat all you can. Doon po unang naganap yung eat all you can. Kumain sila hanggat gusto nila. Well, hindi sila inawat. Hanggang sila ay mabonda. Kasi ganyan po yung blessing ng Panginoon eh. Diba? So that is number 2. Give to God what you have. Better reason, the question is, so that it will become also a channels of blessing to others. And thirdly, number 3, dagdag natin, give to God what you have. Ibigay mo sa Diyos anong meron ka. Bakit? Anong dahilan? Number 3. So that we may see the miracle of God. Diba? Para makita natin yung himala ng Diyos. Anong sabi dito? Sa verse 14, hindi po nangyari yung himalang yon nang walang dahilan. Yun po ay may naging dahilan. Diba? Anong sabi sa verse 14? Bago pong lahat, sabi dito, nang makita, sa talatang 14, nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, siguradong ito na nga ang propetang hinihintay nating darating sa mundo. Diba? They see a miracle. Nakita nila yung himala. Bakit? Sapagkat nandun po sila eh. Sapagkat sila po'y saksi. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Kung titignan natin, yung tinapay at isda, himalang dumami. Bakit? Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, as I said earlier, kasi hindi kinain ng bata eh. Hindi niya sinarili. Diba? Kasi kung sinarili ng batang ito na lalaki, yung baon na yon, nga silang lahat. Diba? So sa buhay nating paglilingkod, gayon din naman.
Kinakailangan nating mamuhunan. Kinakailangan natin ng binhi para maranasan natin ang himala ng Diyos. Kasi sabi nga, di ba, what you sow is what you have. Hindi ka pwedeng umani pag hindi ka nagtatanim. Kung gusto nating umani, magtanim tayo. So marami pa rin kung nagpa-pop up, mga naka-tuning in ngayon. So please do some comments. Yung sa ibang hindi natin na nakikita yung kanilang pangalan, ano po, na nanonood ngayong gabi ito. At super thanks po sa inyong lahat. At nawa po, in addition to that, huwag niyo pong kalimutan na isubscribe po yung aking YouTube channel, Coach Ed Soriano. At syempre, follow niyo po yung ating Facebook page. It is all about blessing, spread the good news. Yan. So tayo po yung magpatuloy. Ang isa sa magandang halimbawa dito, when it comes yung pamumuhunan, when it comes yung sinasabi nating binhi, no? Ayan, so si Sir Imelda, ayan, Peralta de los Reyes is also watching. If I stand correctly, dyan po siya sa lugar ng Makati. So mabuhay po yung mga taga Makati. God bless you more and more in Jesus' name. So tayo po yung magpatuloy. Ang ating punong lingkod, si Brother Mike, ayon sa kanyang personal testimony, di ba? He gave his last 50,000 as a seed of faith sa gawain ng Panginoon. And if I stand correctly, di ba, doon po sa gawain sa Pocart Setter, yung charismatic gawain. At kung titignan natin, ano pong ginawa ng Panginoon? Nung ibinigay niya po, nung sinakripisyo niya po, yung nalalabing pera niya, na 50,000. Nung yan po inilagay niya sa kamay ng Diyos, ibinigay niya sa gawain ng Panginoon, di ba? Ano pong himalang ginawa ng Panginoon sa kanya? Pinagyaman po at pinagpala po ang ating punong lingkod. At kung ginawa ito ng Panginoon sa ating punong lingkod, kaya din natin. Sapagkat alam ng Diyos ang motibo natin, ang saloobin ng bawat isa sa atin. Kasi pag gusto nating makatulong, pag gusto nating maging biyaya sa marami, tsak yun, mas lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Ang mas lalong pinagpapala ng Diyos ay yung mga taong matulungin, yung mga taong mapagbigay, at yung hindi sinasarili yung biyaya. Kaya kayo pong lahat nanonood at nakikinig ng gabing ito, no? Kayo po ay pinagpala para maging magkapala sa iba. Kayo po ay binigyan ng biyaya upang ito rin po ibahagi sa iba. At lagi nating tatandaan, anumang bagay na ginagawa natin pagdating para sa gawain ng Diyos, yan po'y susuklian ng Panginoon, gagantimpalaan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umapaw pa. At walang sukat paglagyan. At bago tayo manalangin, mga kapatid, meron lang po akong naisi-quote. Sabi dito ni Ben Carson, now tingin po kayo sa akin, sabi ni Ben Carson, okay, happiness doesn't result from what we get, but from what we give. Anong ibig sabihin nito ng pananalitang ito? Ang kaligayahan ay hindi nagresulta sa kung ano ang nakukuha natin. Kundi, higit sa lahat, sabi ito, no, ngunit mula sa kung ano ang ibinibigay natin. Happiness doesn't result from what we get. Ang kaligayahan ay hindi nagre-resulta sa kung ano ang nakukuha natin. Ngunit mula sa kung ano ang ibinibigay natin. So yun po pala yun. Ang sukatan ng kaligayahan ay hindi po sa mga tinatanggap natin, kundi sa anumang ibinibigay natin. Sa anumang nababawas mula sa atin. Kaya nga, let us always volunteer ourselves. Napakaganda, no? Nagawin natin ito. Let us always volunteer ourselves to be an instrument, to be a channel of God's blessing. Lagi nawa tayong maging available upang maging daluyan ng pagpapala ng Panginoon. Upang sa gayon, ang kanyang himala ay ating maranasan. So, anong sinasabi ng Biblia? Di ba? Sa Luke chapter 6 verse 38, sa NIV, sa New International Version, as I read, anong sabi diyan? Give, and it shall be given unto you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over. Magbigay kayo kay bibigyan ng Diyos, gustong takal, siksik, liglig at umapaw, at walang sukat paglagyan. Ang ibabalik sa inyo ng Panginoon. Sapagkat kung ano ang naging takalan natin, kung ano ang naging sukatan natin. Di ba? Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. So nawa ngayong gabing ito sa inyo pong panonood at pakikinig sa atin pong programang Be a Blessing, Spread the Good News na atin pong pinamagatan ngayong gabing ito as our episode for tonight, Give to God what you have. Tandaan po natin ito.
Let us always remember and forget not, hindi ka hinga ng Diyos nang wala sa iyo. Hindi ka hinga ng Diyos ng ano paman. At hindi ka uutusan ng Diyos nang magbigay ka ng ano paman. Ang sinasabi rito, give to God what you have. Klaruhin natin yan. Ang nais ng Diyos na ibigay natin ay hindi yung wala tayo, kundi kung ano yung makakaya natin, kung ano yung taglay natin. At kapag nakita ng Diyos ang ating puso, katulad ng batang lalaki, kapag tayo nagsakripisyo, nagbolunteer, nagpaubaya, tsak yun. Ibabalik ito ng Diyos unexpectedly, miraculously, sapagkat we cannot outgive God. Pagdating sa pagbibigay, hindi natin mauunahan ng Diyos. Gagawin pa lang natin ito, sinusuklian niya at ginagantimpalaan niya. Kaya ngayong gabi ito, tayo po'y mag-pray. Ama naming Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumubaybay sa programang itong Be a Blessing, Spread the Good News sa episode na pinamagatang Give to God What You Have. Naway patuloy niyo pong pagpalain ng kalang buhay, kalakasan at kalusugan, walang sakit, walang aray, walang pinagdaramdam. At nawa nga po, Panginoon, kung sila po'y napagpala, let them share this video para maging encouragement din sa iba. At tinangkin po namin, Panginoon, ang patuloy mong pag-iingat, pagpapala sa buhay ng bawat sa amin. Yamang sa iyo lamang kami umaasa. At naniniwala kami sa iyo, Panginoon, di kami mapapahiya. And again, we do allow the God, the Holy Spirit, to manifest, to take charge, to take fully control as our Master Evangelist. May nakita man kami sa wala, inaangkin na po namin na ikaw ang Diyos ng himala, na gumawa na ng himala at dakilang bagay, sapagkat ikaw, si El Shaddai, ang Diyos na hindi lang makapangyarihan, kundi sobrang makapangyarihan. Ito po ang aming samot dalangin palagi sa matamis at pinakamakapangyarihan pangalan lamang po ng aming Panginoon Kristo na naghahari, tunay na hari, noon ngayon at magpakailan-kailan pa. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen and Amen. And again, super thanks po for watching at nawa ay patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon every day. In Jesus' name, and God bless you more and more. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. At ako po, again, ang inyong nakasama ngayong gabi ito sa ating programang Be a Blessing, Spread the Good News na pinamagatan was now for our episode tonight, Give to God what you have. Ako po si Coach Ed Soriano, aka Soren Legaspi, nagsasabing sa inyong a big God bless you. Angkinin mo na. Amen and amen.